Sige po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama na natin dito si Ate Alma, si Princess, at si Pastor Claude. Ayan, at si Nanay Gertrudes. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. At tayo po ay nasa Isaiah chapter 50 verses 4 to 5. So tayo po muna ay magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. O dakilan naming Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa gabing ito, sa patuloy na pagsama, sa pagbibigay mo sa amin ng oras at ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral na ito. Samahan mo kami, Ama, at gabayan at ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang dako, makajoin ng maayos at ganoon din ay matuto sa aming pag-aaral. Napakahalaga ng mga topic, ng mga lessons na tinuturo mo sa amin gabi-gabi. Kaya nawa, Panginoon, ay wala pong mamiss ang bawat isa sa amin. At nawa po ang bawat isang makikinig at magjo-join ay makapag-focus at makapagbigay ng oras at ng concentration na panahon, Panginoon, concentrated na panahon para sa pag-aaral na ito. Samahan mo po kaming lahat, Panginoon. Amin pong ipinapaubaya sa iyo ang lahat ng ito, Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy nga sa ating talakayan at kagabi ay natalakay natin ang Isaiah chapter 50 verses 2 and 3. Ayan. Okay. So, ngayong gabi ay tatalakayin natin ang talatang 4 hanggang 5. Bago yan, atin pong i-recap pansumandali ang talatang natalakay natin kagabi. So, atin pong sinimulan nga ang chapter 50 noong Lunes nga ba yan? Kagabi Webes, ayan. Okay, so kagabi tinalakay natin ang talatang 2 at 3 at ang sabi dito, ayan, ako po nag-update pa yung aking system, bakit ang bayan ko'y hindi kumilos nang sila'y lapitan ko para iligtas? Nang ako'y tumawag, isa may walang sumagot. Bakit wala ba akong lakas para iligtas sila? Ayan. At kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lamang. Magagawa kong disyerto ang ilog. Magagawa kong disyerto ang ilog upang mamatay sa uhaw ang mga isda. At sa verse 3, ang bughaw na langit ay magagawa kong kasing itim ng damit panluksa. Okay, so yung mga talatang ito na binabanggit dun sa verse 2 and 3 ay nagpapakita ng parang panghihinayang o parang may medyo masama ang loob siguro ng Diyos o kaya ay nabibigatan o kaya ay para siyang nalulungkot siya, no? Dahilan sa ginawang pagbabaliwala sa kanya ng mga tao. At ang sabi nga po dito, bakit yung aking bayan na pinili, bakit yung bayan na aking minahal, bakit yung mga tao na pinipilit kong turuan at alagaan ay binabaliwala ako? Lumapit ako sa kanila para iligtas, subalit hindi sila sumagot, hindi nila ako inintindi, hindi nila ako pinansin. So yun po yung binabanggit doon sa verse 2. And then sabi niya, bakit? Wala ba akong lakas para iligtas sila? Hindi ba sila naniniwala na kaya ko silang iligtas? Wala na ba akong maipakitang kakayahan sa kanila? Naku po, nakakalungkot po ang sitwasyon na ito. No? Ang Diyos na mismo ang nananawagan. Pero parang nararamdaman ko mismo yung kabigatan ng pangungusap na ito. Ano po? Dahilan sa maraming sitwasyon ay aktual na nararanasan ko ang mga bagay na to. Maraming sitwasyon, maraming pagkakataon na parang ang gawain ng Panginoon ay parang maidaos na lang, na parang wala ng value, parang wala ng, alam mo yung salitang kanto o salitang, parang wala ng dating, parang wala ng kwenta sa mga tao. Pinipilit mong gawin ang lahat ng magagawa para maibigay ang pangangailangan ng mga tao sa aspetong espiritual, pero parang wala ng kwenta sa mga tao. Minsan, dumating sa sitwasyon, sa pagkakataon na
tinanong ko ang Panginoon or kinu-question ko yung sarili ko, ako ba epektibo pang manguna sa gawain dito sa Touching Lives o meron pa bang silbi yung tinuturo ko o kaya actually dumarating ako sa sitwasyon na na nag-iisip ako na mukhang ito na yung pagkakataon na na kailangan ko nang lumabas o kaya ay ipagkatiwala ang gawain sa iba. Sabi ko nga sa mga prayer ko, Lord, magpadala ka ng manggagawa na pwedeng pumaliri sa akin kasi nakikita ko at nararamdaman na hindi na ako epektibo sa pangunguna sa gawain sa lugar na to. So, dalhin mo ko sa ibang lugar kung saan pwede pa akong maging epektibo at para kumbaga win-win situation. Walang bigat, walang sama ng loob kasi kung ipipilit natin yung sitwasyon parang hindi na ako epektibo dito, baka mas magiging epektibo pagka merong ibang taong pumalit at madadala naman ako sa ibang lugar na wherein magiging epektibo naman at posibleng mas makakaproduce pa mas makakapaglingkod pa sa Panginoon. So yun po, win-win situation ang tawag natin sa ganon, harmonious ang relationship. At mahirap kasi yung may mga pagkakataon na minsan baka ipinipilit na lang natin yung gusto natin. Maraming sitwasyon na nararamdaman ko bilang pastor na parang alam mo yung maidaos na lang yung gawain tapos pero wala nang sitwasyon. At may mga pagkakataon pa na parang nakikinig na lang dahil syempre pastor yung nagsasalita, natatakot na parusahan siguro ng Diyos, natatakot na balikan ng Panginoon kasi alam nating lahat na mayroong na yung mensahe hindi naman actually talaga nanggagaling sa pastor yun kung hindi sa Panginoon. Kaya yun po, kaya itong binabanggit sa talatang 2 at 3 ay napakalapit sa puso ko sa damdamin at talagang naramdaman ko dito yung bigat at yung sitwasyon kung saan ang Panginoong Diyos mismo yung nagsasalita. Well, napag-aralan din naman natin sa mga nakalipas na mga pagkakataon na ang buhay ng pastor ay talagang 50% talaga na ikaw ay babaliwalain, 50% na ikaw ay hindi iintindihin o hindi ka papansinin. Kaya minsan binabalik din sa akin ng Panginoon, bakit ka ba umaasa na pakikinggan ka? Si Isaiah nga simula sa kabataan niya hanggang sa kamatayan niya, nagmensahe siya, nagturo siya sa mga tao, pero hindi siya pinakinggan, even ipinapatay pa siya, pinagkasunduan pa siyang patayin. Well, yung mga ganong sitwasyon, tinuturo at pinapakita ng Panginoon na normal lang na mangyari sa isang lingkod ng Panginoon, pastor man siya, propeta man siya, nung kapanahunan na yon, na hindi pansinin o kaya ibaliwalain sa isang gawain. Kaya nga po, dapat sa bawat lingkod ng Panginoon, kung merong nakikinig dito, si Pastor Claude, I'm sure si Pastor Landing ay naranasan niya yung mga ganyang sitwasyon, alam mo yung hindi ka dapat umasa sa mga tao. Yung term ni Pastor Claude lagi na people seeker, no? Kasi pagka umasa ka, tumingin ka sa ibabalik ng mga tao sa iyo, mabibigo ka talaga kasi ang gawain ng paglilingkod sa Panginoon talagang hindi ito 100% na parang pleasing, no? At ikaw ay matutuwa most of the time. Siguro 90 to 95% ng sitwasyon ng gawain ng paglilingkod sa Panginoon ay talagang nakakalungkot o malungkot, mabigat sa damdamin ng lingkod yung sitwasyon, at talagang nandoon nakasama na yung babaliwalain ka o iichipuera ka na parang kaya lang nakikinig sa iyo dahil wala lang choice, gusto lang nilang sumimba. May mga ganun pong sitwasyon. So ayan, dapat nating maunawaan, dapat natanggapin ng lahat ng mga lingkod ng Panginoon na ganoon talaga ang sitwasyon. Hindi lang po ito, minsan hindi lang ito sa buhay ng pastor. Minsan sa mga nangunguna sa iba't ibang ministry, nangyayari din ang mga bagay na ito. Ayan. But in any case, lagi lang natin tatandaan, ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, ako yun ang pinapanindigan ko lagi. Nandito ako, pinadala ko ng Panginoon at siya lang ang may
may dahilan para alisin ako, kaya lagi kong pinapanalangin na Lord, kung ito na yung panahon, anyway, 5 taon na ako, bahala ka na, pinagkakatiwala ako sa iyo. At kagaya ng sitwasyon dito, yung binabanggit sa verse 2 and verse 3, ito mismo yung naranasan ni Propeta Isaiah. Ang Panginoong Hesus mismo, sa loob ng 3 taon na kaniyang pagmiministeryo, ay hindi siya nakaranas ng anumang kagandahan sa buhay. Even yung mga apostol niya, 12 apostol, the closest of the people, of his friends, ay tinalikuran siya. At doon sa 12 na yon, meron siyang 3 pinakamalapit na kaibigan, si Pedro, si Santiago, at si Juan. Nung malapit na siyang hulihin ng mga sundalo, sabi niya, manalangin kayo para hindi kayo matalo ng tukso. Ang ginawa ng 3 ito'y natulog. Ayan. So, kaya minsan, habang nagpipreach ako, merong natutulog. Okay lang yan. Si Jesus Christ nga, tinulugan eh. Kaya okay na rin. Pero syempre, hindi naman maganda. Nang lagi ko lang sinasabi, pinapaalala sa inyong lahat, sa akin okay lang, pero pag ibang pastor na, pag ibang tao na yung kasama ninyo, ayusin na lang, kasi hindi lahat ay po pwedeng makapagpasensya. So, yun po. Okay, punta po tayo sa talatang 4 nating tatalakayin ngayon. Dami ko nang na-discuss, pero yung laptop ko hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos mag-boot. Medyo pa. Okay, so ang talatang 4 naman ay nagsasabi, ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Napakaganda nitong talatang binabanggit, itong verse 4. At ito again ay kaugnay ng binabanggit doon sa verse 2 and 3. Dalhin natin sa sitwasyon na yung 2 and 3 ay si Propeta Isaiah ang nagsasalita, o kaya ay yung piniling lingkod ng Panginoon. At ang sinasabi dito, ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin. Nagpapakita ito na ang lingkod ng Panginoon ay walang sariling mensahe, walang sariling salita. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat at naandyan ka na. Yan. Okay. Yan, salamat po. No turning back talaga eh. Wala po, yan po yung ministry. Doon tayo tinawag. Kaya kahit mabigat, kahit masakit ang mga dala-dala, kailangan tayo magpatuloy. Pero ako, ang ipinapakita sa akin ng Panginoon, kahit saang lugar naman tayo dalhin ng Panginoon, pwede tayo magpatuloy. Yan, ang sabi dito sa verse 4, nagpapakita ito na ang karunungan, yung pwedeng yung itinuturo ng lingkod ng Panginoon ay hindi nagmumula sa kanyang sariling karunungan. Kasi ang pastor na totoo, ang totoong tinawag ng Panginoon ay walang sariling karunungan. Sa halip, ito ay nagmumula lahat sa Panginoon, na siyang nagsugo sa kanya, na siyang nagpadala sa kanya. At ang sabi doon, para tulungan ang mahihina. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin. Lahat, posibleng yung mga words, specific words na ginagamit, ay nanggaling sa akin, pero yung mensahe, yung tema, ay galing sa Panginoon. Paulit-ulit man yung mensahe, at serious man iyan, masakit man iyan, wala tayong magagawa. Kasi wala akong karapatan na baguhin yung mensahe ng Panginoon eh. Yun ang kanyang ipinapaturo, yun ang kanyang ipinapasabi sa mga tao. Masakit man yan ang dating sa mga tao, pero yun ang instruction ng Diyos eh. Who am I to change the instruction of the Lord? Baka pag pinalitan ko yung instruction, pag iniba ko yung turo, lalong masama ang maging resulta. Yan po. Sawa na tayo dun sa sitwasyon na yung ipinapaturo ng Panginoon galing sa Biblia, iniiba ng maraming tao, ng maraming lingkod ng Panginoon. So, damay-damay po tayo lahat dun eh. Buti sana kung ako lang yung paggagalitan ng Panginoon, kaya lang, lahat eh. Yan. Kaya ang sabi doon, nakikita natin dito yung source of information ng lingkod ng Panginoon, at the same time, yung purpose, yung layunin, bakit binibigyan ng Panginoon ng kaalaman ng kaniyang lingkod.
para tulungan ang mahihina. Ito rin yung purpose ni Jesus Christ, para gamutin ang mga may sakit, para linisin yung mga marurumi dahilan sa kanilang pagkakasala. Ayan po. At sabi doon, tuwing umagay nananabik akong malaman kung anong ituturo niya sa akin. Ito'y nagpapakita ng napakagandang halimbawa ng lingkod ng Panginoon, na hindi siya, meron siya laging pananabik. Posibleng ang iba sa atin ng mga pastor, kagaya ni Pastor Nanding, tumanda na sa paglilingkod sa Panginoon, ay pwedeng kabisado na ang Bible from cover to cover. Sa habal ba naman ng panahon, ay siguradong na-preach na at naituro na lahat. Pero hindi pa rin dapat na na magsawa. Araw-araw pagising sa umaga, nandun pa rin yung pananabik na, Lord, anong ituturo mo sa akin sa araw na to? Ano yung gusto mong sabihin ko sa mga tao, sa mga anak mo? So nandun pa rin sa sitwasyon na yon, at hindi pa rin nauubos, hindi pa rin nagsasawa. Tandaan natin mga kapatid, pag ang isang Kristiyano o ang isang mananampalataya ay nagsawa sa ituturo ng Diyos, abay nakakatakot po yun, dahil ibig sabihin ay nagmamataas na siya, hindi na niya kailangan ang Panginoon. The moment na nangyari sa isang tao na hindi na niya kailangan ang Panginoon, ay yun na yung simula ng kaniyang pagbagsak, yun yung simula ng pagkatalo niya. Kasi ibig sabihin ay itinuturing niya ang sarili niya na kasing dunong na ng Diyos, o baka mas marunong pa sa Diyos. Ganyan ang nangyari kay Lucifer, kaya siya ay ibinagsak. Naalala ko, marami akong mga nakilalang mga tao na kasama kong naglingkod sa Panginoon, pero dumarating ang panahon, sinasabi, kaya ko rin gawin yung ginagawa ni Pastor Dom, ni Brother Dom. Mas higit pa. Ayan, sige nga, alam nyo, marami ng taong nagrebelde, marami ng taong nag-attempt na lumayo. Pero alam niyo sa karamihan sa kanila, bibihira yung nagtatagumpay eh. Kasi nandun lagi yung pride. Pag umano yung pride, ay talaga namang babagsak ka. Kaya lagi kong paalala sa lahat na araw-araw, hindi lang po pastor ang nagsasalita dito, hindi lang pastor ang tinuturuan dito ni Propeta Isaiah, kundi tayong lahat. Pagising mo pa lang sa umaga, ipagpasalamat mo yung buhay mo at hingin mo sa Panginoon, Lord, anong mangyayari sa akin sa araw na to? Turuan mo ako, gabayan mo ako, ikaw po ang mangusap sa akin. Yung banal na spirito, no? Ano yung purpose mo pa sa buhay ko, Panginoon? Kaya po, lagi nating idinidiin dito yung pagkakaroon ng araw-araw na morning personal devotion. Kasi yun ang magtuturo sa atin kung saang daan tayo pupunta. Nung panahon ng lumang tipan, ang mga tao araw-araw literal na tinuturuan ng Diyos, nangungusap sa kanila. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na nagsasalita ang Diyos. Naandoon na ang Bible at kinakailangan nating basahin. Kaya nga ang sabi noong mga magagaling na mag-alliterate, basic instruction before leaving earth. Paano kung aalis ka na sa mundo, tapos hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nang hingi ng kaalaman sa Diyos, wala ka ng basic instruction. So nakakatakot po yung ganoon. Mahirap yon. Kailangan nating maunawaan. Okay, ang talatang ito ay naglalaman ng mga propesiya tungkol sa lingkod ng Panginoon na pinaniniwalaang sa dulo ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Even the Lord Jesus Christ, ang sabi niya doon sa kanyang mga account sa gospel, yung 4 gospels, ang sinasabi niya lang at ang ginagawa niya ay kung anong itinuro sa kanya ng Ama, kung ano ang ipinagagawa sa kanya. Diyos na yun, Panginoong Jesus na yun, hindi siya nagsasarili, hindi niya ginagawa yung sarili niyang kalooban. Sa halip, ang kanyang ginagawa ay kung anong instruction sa kanya ng Panginoon. Kaya, maraming pagkakataon na ang ginagawa ng naming mga pastor ay kinakasawaan ng mga tao sa church, ng mga kasama. Kaya lang, ulitin ko yung sabi ko kanina, wala akong karapatan na magbago ng mensahe ng Panginoon. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago at magdala sa akin sa sitwasyon na gusto niya. Maraming pagkakataon, alam niyo po, nararanasan ko yung
Webes na, tapos na yung mensahe ko na ginawa ko, yung pala ang mensahe na yun ay galing sa aking sariling karunungan without realizing. So biglang mangungusap ang Panginoon, ipapaalala sa akin, ipapaunawa na palitan mo yung mensahe mo na yan kasi hindi yan ang kalooban ko. So mag-rush tayo noon, Webes, Biyernes na, may mga pagkakataon kung ganon, pero as much as possible, iniiwasan natin yon. Pero kung ini-leading ng Panginoon, wala tayong magagawa eh. Yan ang kaparaanan ng Panginoon. Kaya dapat maging handa lagi. Po, ang sabi dito, ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos ang dila. Sabi sa King James, ng mga may kaalaman, the learned person. Ang sa magandang balita, ang Panginoong Yahweh nagturo sa akin ng aking sasabihin. Ayan, so makikita natin dito na kasi doon sa konteksto ng lumang tipan, talagang literally sinasabi ni Yahweh kung ano ang sasabihin niya ng leader niya, ng tagapanguna sa mga tao. Pero sa panahon natin, eto na yung Bible. So i-reference natin kung ano yung minsan may nararamdaman tayo at may nauunawaan tayong isang bagay na kailangang ituro at sabihin, pero dapat nakaugnay sa sinasabi ng Panginoong Diyos dito sa Biblia. Sa totoo lang po, napakarami, araw-araw sa pagbabasa ko ng Bible, sa pag-aaral, ang dami kong nadadaan ng mga lesson na gusto kong ituro sa mga tao. Sabi ko nga, bakit ba hindi ginawa na na ang worship service ay 3 times a week? Kasi alam, sa totoo lang, personally, parang nakukulangan ako dun sa once a week na preaching. Gusto ko, kaya ito, tinutuloy-tuloy kong pilit itong daily devotion Kasi ang daming mensahe, parang yung preaching ko nung nakaraang Sunday, parang ang tagal. Natatagalan ako sa 7 araw para sundan ang susunod na bahagi. Kaya lang, minsan yung mga tao, linggo na naman, makikinig na naman kami ng mensahe ni Pastor Tom, nakakainip na. So may mga ganun pong sitwasyon. Sana ay bigyan natin ng pagkakataon kasi hindi naman po yun galing sa akin. Ayan. Kasi ito ay galing sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagtuturo at nagsasabi. Kasi po, for example, yung usapin tungkol sa Ebanghelyo at tungkol sa Gospel, sa Sunday, 5 bahagi na. So, kaya pipilitin nating matapos na yan. Tapos may mga susunod na serye na nakahanda. Ayan. Ipa-finalize natin. Ang daming gustong ituro, ang daming kong gustong sabihin sa personal na nakagustuhan. Pero syempre, nilalapit natin yan sa Panginoon. Okay, so makikita natin dito, every morning naghahanap siya ng karunungan. Ina-acknowledge ng lingkod ng Panginoon na wala siyang personal na karunungan at wala siyang pwedeng ituro o sabihin sa mga tao maliban sa kung ano ang ibibigay sa kanila ng Diyos. Tatandaan natin, darating ang panahon na magkakahiwa-hiwalay tayo, hindi na tayo magkakasama. Obserbahan ninyo, yung papalit sa akin o magiging pastor ninyo kung mapunta man kayo sa ibang lugar, sa ibang simbahan, inyong tingnan, baka ang ipinipreach ng pastor ay galing na sa kanyang personal na kaalaman. Napakadelikado po noon kasi dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Delikado po yun. So, ingatan natin, Sabi ni Pablo ay magbantay kayo kasi pag alis ko ay sasaklakayin kayo ng mga oso at kakainin kayo at tuturuan kayo ng mga mali. So, yan ang kanyang paalala doon sa mga mananampalataya sa Efeso. So, kaya nga doon sa Efeso chapter 6, tinuruan niya doon yung shield of the Holy Spirit, yung baluti ng banal na spirito. Kasi alam ni Pablo na pag-alis niya sa Efeso, dun, binanggit niya rin to sa Acts chapter 20 ito na may mga taong papasok sa simbahan na sisirain ng iglesia, sisirain ng simbahan. Kaya dito, habang nandito pa ako sa Touching Lives, pinipilit nating ibigay sa biyaya ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na kakailanganin. Kasi hindi naman maiiwasan, talagang darating ang panahon na magkakahiwa-hiwalay. So ang mission ko, ang ating layunin ay
bago dumating ang panahon na yon, maituro ang mga bagay na kakailanganin para hindi, kung silain man, salakayin man ng mga oso, ng mga leon, ay hindi maliligaw. Kasi po sa mundo ngayon, talaga namang napakaraming nagtuturo ng mali. Kaya ingat po tayo sa mga bagay na yan. Ayan. So, yun po. So, tatandaan natin, ang itinuturo ng talatang ito ay paalala sa ating lahat. Ang ituturo natin o ang ating tinatanggap sa bawat pag-aaral ay salita ng Diyos. Ito yung instruction ng Diyos. Kaya alam nyo, merong preacher na kilala yun sino nga ba yan? Prosperity yun si Joel Osteen. Pag nagpipreach yun, wala siyang binabanggit na verse, kaya nakakatakot. Ibig sabihin, para siya nagbibigay lang siya lagi ng motivational, and mostly ay yayaman ka, uunlad ka. Meron nga siyang libro na The Best of Your Life Today. Parang something like that, something na gano'n, So mararanasan mo daw dito sa mundo, ang pinakamainam sa iyong buhay ay prosperity po yan. At wala itong reference sa Bible. Yun, ganun po siyang ang sistema niya. So, kung sakaling dumating kayo sa panahon na ganun, ay ingatan po natin dahil nakakatakot po ang mga bagay na ito. Ayan. So, punta po tayo sa verse 5. Medyo late tayo nag-start, kaya medyo ang dami ko ng 8:35 na pala. Ang sabi sa verse 5, binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Ang talatang ito ay tumutukoy sa isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagsunod at katapatan sa Diyos. Ito'y nagsisilbing isang matinding paalala ng kahalagahan ng pakikinig sa salita ng Diyos at panatiling matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang talatang ito ay nakasentro sa mga pangunahing tema ng pagsunod, pagdurusa, at pagtubos. Ayan, yung pagsunod, ito basic instruction ng pagsunod, pagdurusa ng lingkod, at pagtubos sa mga taong napapahamak. Okay. Maaring naglalarawan o tumutukoy sa buhay ni Propeta Isaiah na tapat na tinupad ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay hanggang sa kamatayan. Sa kabila ng pagtalikod ng mga tao, panlilibak, pagbibigay sa kanya ng pisikal na kapinsalaan, talagang physically ay sinira siya, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagpatinag si Propeta Isaiah. Patuloy siyang naglingkod sa Diyos upang maganap ang lahat ng mandato sa kanya ng Diyos. Kaya nga minsan ipinipilit na ng mga pastor, ako personally, nandun ako sa sitwasyon na may pagkakataon na may linggo na parang kung ang pagbabasihan ko yung sarili kong pananaw at damdamin ay parang hindi ako tatayo sa pulpito kasi alam mo yung ramdam mo yung paligid mo na parang ang mga tao wala nang ganang makinig, parang naandito lang sa loob ng church dahil masabing sumimba o gusto nilang sumimba kasi tinuturing pa rin magandang ugali yung pagpunta sa church. Hindi po kasi maitatago yan at ang unang nakakaramdam niyan maliban sa Panginoon ay yung pastor. Ramdam niya kung anong nangyayari sa paligid. Binigyan tayo ng gift of discernment yung nauunawaan mo at nararamdaman mo kung ano yung pakiramdam ng bawat isa. Alam mo yung sitwasyon na parang walang kaganagana simula sa pagkanta hanggang sa dulo, parang matapos na lang. Kaya pag umabot ng 1 oras yung mensahe, inip na yung mga tao. Ayan po, nakakaano. Okay, sa magandang balita, Biblia, direktang ginamit ang pahayag na binigyan ng Panginoon ng pangunawa ang kanyang lingkod, kaya hindi siya naghimagsik o tumalikod sa kanya. Well, ang talatang ito'y nagpapakita na ang pangunawa na nagmumula sa Diyos ay magbubunga ng mabuti. At pag ang pangunawa ng isang tao ay hindi mula sa Diyos, mula sa mundo o sa mga karanasan sa mundo, ay walang ibubungang maganda. Hindi ito makapagdadala na
hindi ito makapagdadala ng kagandahan. Ano po, kaya lagi nating idinidiin na dapat ay makilala mo ang Panginoon, dapat maunawaan mo ang kaniyang mensahe. Sabi dito, binigyan ng Panginoon ng pangunawa. Ang isa sa bunga ng pananampalatayang totoo ay pangunawa. Ang kanyang lingkod, kaya hindi siya naghimagsik. Alam niyo po, sabi dito, basahin ko to, no? Binigyan ng Panginoon ng pangunawa ang kanyang lingkod, kaya hindi siya naghimagsik o tumalikod sa kanya. Sa King James, ang ginamit ay, binuksan niya ang aking mga tainga na tumutukoy din sa pagkaunawa o pagkaalam sa kung sino at ano ang Diyos sa buhay ng mga tao. Ano yung mensahe niya? Ang pariralang binuksan niya ang aking tenga ay simbolo ng pagiging bukas ng kaisipan o yung salitang sa receptive sa Ingles. Talagang willing siyang tumanggap. Kahit na sinong nagsasalita, basta alam niyang ito'y mensahe ng Panginoon, tatanggapin. Minsan kasi sa takbo sa mundo ngayon pagkakilala nila yung pastor na magsasalita, hindi, okay na yan. Lagi naman ganyan ang tinuturo niya. Yan po'y lagi kong nararanasan. Ramdam na ramdam yan. Ito'y receptive at pagiging masunurin sa salita ng Diyos. Sa kultura ng silangan, ang pagbubukas ng tainga ay isang kilos na nagpapahiwatig ng pagpayag na makinig at sumunod. Ibig sabihin ay sumusuko ka sa nagsasalita o doon sa Diyos. Kinikilala ng alipin na ang kanyang tainga ay binuksan ng Panginoon na nagpapahiwatig ng isang banal na pagbibigay ng pangunawa at pagsunod. Ang sapat o wastong pagkakilala o pagkaunawa sa Panginoong Diyos ay magtutulak sa tao na manatili sa kanyang presensya. Kahit na ano ang maranasang hirap ng tao, subalit ang kawalan ng wasto at sapat na kaalaman ay magdadala ng paglayo o pagsuko, lalo na kung makaranas ng mga kabigatan sa buhay. Ito ay praktikal na katotohanan sa mga churches o lalo na sa kasalukuyang panahon. Maraming mga tao na nagiging bahagi o kaanib ng church. Subalit umaalis dahil hindi nila lubusang kilala o nauunawaan ang Panginoong Diyos, ang kanyang pamamaraan sa buhay ng mga tao. Bakit kaya nangyayari yon? Kasi itong mga taong ito, pagpunta nila sa church, meron na kaagad silang predetermined purpose. Ibig sabihin ay meron na silang layunin para sa sarili nila. Gusto nilang pagpalain sila, gusto nilang yumaman, gusto nilang sumaya, gusto nilang makarinig ng magagandang mensahe. Kaso sa Touching Lives na papunta, ang pastor ay grabing magmensahe, ang sasakit ng mga salita. Bihira pang ngumiti, bihirang magpatawa. Ang hinahanap ng mga tao ngayon, minsan yung entertainment sa loob ng church, tatalon, amen ng amen, hallelujah ng hallelujah, o ano pa ba ang mga words na gano'n. Kailangan masaya ang gawain. Sabi nga nila, dapat daw Sabi nung isang estudyante namin sa church planting, nabanggit ata ito last week, dapat daw sa church hindi na pinag-uusapan ng kasalanan pag linggo. Kasi daw Monday to Saturday, ibugbog na raw sa masasama at mabibigat na karanasan ng tao. Tapos pagdating sa linggo, pag-uusapan pa yung mabibigat. Dapat daw hindi na gano'n. Dapat daw pinipreach ng mga pastor pag Sunday ay puro magaganda, puro mga pleasing, puro mga nakaka-entertain, mga motivational. Di kaya lang. Kung ganun po ang idea, wala po sa Touching Lives yung ganoon. Kasi po ang katwiran at ating prinsipyo dito ay kaya mo nararanasan yung pagkabagot at pagdamdaming mabigat kasi hindi mo nauunawaan ang Diyos. Kagaya ng binabanggit sa verse 5. Pag dumating ang panahon na naunawaan mo at nakilala mo ang Diyos, kahit na anong sakit ng mensahe na marinig mo, baliwala yan sa iyo. Ang maiiwan sa iyo dyan, yung mensahe, yung lesson na itinuturo. Hindi ka titingin kung ikaw man ay nalulungkot, kung ikaw man ay tinamaan, kung ikaw man ay nasaktan. Kasi alam mo na meron itong mensaheng maganda. Pansinin niyo yung mga taong ayaw ng masasakit na mensahe, ayaw makarinig ng mga pagsasabi o pagsasaway ng pastor, hindi tumatagal. Puro pride. Darating ang panahon, magsasawa talaga yan at aalis sa simbahan. Nawa sa Touching Lives ay walang ganon na
alam mo yung ayaw makarinig ng pangit. Hindi ko alam, yung mga umalis, ayoko namang humisga, siguro ganun ang kanilang ayaw nilang makarinig ng mga salitang masasakit. Kaya lang doon po ako minoldi ng Panginoon Yun ang itinuro ng Panginoon. Ito mismo yung sinasabi sa Bible. Sabi nga sa Hebrews, ang salita ng Panginoon ay parang espada na magkabila ang talim at sasaksakin ka nito hanggang sa kaibuturan ng iyong pagkatao, hanggang sa iyong kaluluwa. Kasi yun ang purpose ng Diyos Kasi pag hindi tayo nasaktan, pag hindi tayo tinamaan sa mensahe dito sa lupa, baka tamaan tayo sa magiging sitwasyon natin sa impyerno. Mas maigi nang tamaan ka, masaktan ka sa kasalukuyang panahon, kaysa naman dumating ang panahon na magsisi ka dahil sayang hindi ko pinakinggan yung masasakit na mensahe, hindi tuloy na bago ang buhay ko. Kaya ayan, magtitiis ka sa impyerno. So yun po ang nakakalungkot. Ang taong makakapagtiis sa masasakit na salita, sa masasakit na mensahe na ituturo ng Diyos, padadaanin sa kanyang lingkod sa pamamagitan ng banal na Espiritu, may magandang kinabukasan yan. Yan yung mga taong totoong Kristiyano at totoong makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. Ang mga taong naghihimagsik ay mga taong posibleng kulang ang kaalaman, posibleng hindi kilala ang Diyos, tumatalikod, dumadabog. Kaya sana ay bakit ko ba inuulit-ulit ang salitang ito? Ito po ay reminder hindi sa mga Israelita Reminder po ito para sa atin. Kasi tapos na yung panahon ng mga Israelita. Tapos na yung panahon na nandito sila sa lupa. Salamat sa sakit ka na. Ayan. Tapos na yung panahon na pangangaralan pa ng Diyos ang mga Israelita. Kasi tapos na yung kanilang panahon Sa panahon ngayon, ang laman ng Bible, bagamat lumang tipan yan, ay para sa ating mananampalataya, para tayo'y matuto. Tama yan, pruning, chiseling, kailangan natin yan Ako mismo, akala ba ninyo hindi ako nakakarinig ng mga masasakit na salita? Kasi may mga mentor ako, may mga nagtuturo sa akin. Tinitimbang ko rin. Halimbawa, yung sinabi sa akin na, Pastor, turo ka ng turo ng ganyan. Hindi naman yan ang kailangan ng mga tao sa touching lives. Ito masakit sa akin yun. Binibigyan, kasi pinagpipilitan natin at pinipilit natin na maiayos. Sabihan ka ng gano'n, ihinto mo na yan. So far, hindi naman nagtagumpay. Kumbaga, panlito yun ng kaaway. Sorry na lang kasi ginamit siya ng kaaway. Ano po? Yan. Marami pong sa pang-araw-araw na sitwasyon ng buhay ng pastor, ng lingkod ng Panginoon, ako personally, sabi ko sa inyo, ang ikukwento ko dito laging na testimony, yung sarili ko, para sigurado akong totoo. Kasi ayokong gumamit ng testimony ng ibang tao kasi hindi ko alam kung siguradong totoo yun. At least, ang sinasabi ko sa aking puso't isip ay totoo. Kung ako'y nagsisinungaling, hindi pananagutan ko na yan sa Panginoon. Pero as much as possible, 98% to 100% ay sigurado ako na totoo ang sinasabi ko sa inyo. At yan mismo yung naranasan ko, yan mismo yung nararamdaman ko. Kaya wala akong ilinilihim sa inyo. Ayan. Okay. Balik tayo dito. Sa kabila ng mga hamon at paghihirap na kinakaharap ng lingkod ng Panginoon, kagaya ni Propeta Isaiah at ng lahat ng mga propeta, kagaya ng Panginoong Hesus ng mga apostol, patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Basahin natin ang aklat ni Habakuk. At siya mismo ay nagtanong sa Panginoon, Diyos ko, Panginoon, ano ba itong ginagawa mo sa amin? Kasi grabe ang hirap na naranasan ni Propeta Habakuk. I'm sure si Pastor Nanding ay alam niya yan. Merong mga part doon na parang kulang na lang mag-rebelde yata o questionin ni Habakuk ang Diyos Pero nakita natin kung ano yung sitwasyon In fact, isa yan sa series na gusto kong ituro At meron akong ginawang article niyan, ang title na is, Lord, what are you doing to us? Yun po So nakakalungkot po. Hindi lang po tayo
hindi lang po yung mga membro ng church ang nasasaktan. Bago masaktan ang mga membro ng church, ang unang nasasaktan at nabibigatan ay mga pastor. Kasi kami yung direktang pinapagdala ng Diyos ng mga mensahe. At masasaktan kami sa pangungusap ng Panginoon, sa pagtuturo ng ibang lingkod din, at masasaktan pa kami pag ang response ng mga miyembro ay hindi maayos. Ngayon, ang sabi dito, kung hindi natin kilala ang Diyos, talagang susuko ka. Aalis ka na sa paglilingkod, babalik ka na. Kasi lang, ang maganda nito, kilala natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy natin kilalanin ang Panginoon. Yun po yung mensahe ng talatang ito Upang kung makaranas man kayo ng kabigatan, ay kaya mong dalhin. Kasi alam mo na ito yung mensahe ng Diyos. Na ito ang itinuturo ng Panginoon at hindi ito taliwas sa salita ng Diyos. At alam natin ang mga bagay na ito ay mayroong kapakinabangan hanggang sa dulo ng panahon. Napaka-importante ng mga bagay na ito. Sa huling pagkakataon, ang binabanggit dito ay yung pangunahing tema ng talatang ito ay tumutukoy sa konsepto ng pagsunod at pagpapasakop sa Diyos. Anuman ang sabihin ng Panginoon, anuman ang instruction, nandun ang pagsunod, nandun ang pagpapasakop. Ang kahandaan ng alipin na sundin ang tawag ng Diyos at manatiling tapat sa harap ng pagsalungat ay nagbibigay ng isang makapangyarihang halimbawa para sa mga mananampalataya. Ang temang ito ng pagsunod ay idiniin sa buong Biblia mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan at nananatiling pundasyon at sentro ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yung wastong pagtuturo, yung wastong kaalaman at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yan po ang kailangan nating lahat. Kilalanin natin ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, nawa ay kilala natin ang Panginoon. At ang wastong pagkakilala sa Kanya ay magdadala sa atin sa wastong pananaw sa pagtanggap sa Kaniyang mga salita. Huwag nating hayaan na matalo tayo at madala sa takbo ng mundo. Sa Sunday, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang, may mga video akong kinolekta sa kung ano ang takbo ng mundo ngayon, ano ang takbo ng simbahan. Ayan, okay. So, pansamantala, hanggang doon lang po muna ang ating talakayan. At bukas po natin ipagpapatuloy ang mga susunod na talata. Panalangin ko na nawa ay natuto ang bawat isa, bagamat posibleng isipin na ito ay bakit nakasentro yata sa buhay ni Pastor ang laman ng devotion ngayong gabi. Yun po kasi lingkod ng Panginoon ang tinatalakay dito. At yung karanasan ni Isaiah, karanasan ko rin sa mahabang, at sigurado ako ito naranasan ni Propeta Nanding tuloy, sorry po, ni Pastor Nanding, ayan. Yan po ay buhay na gusto naming ibahagi sa inyo para lalo ninyong maunawaan ang paglilingkod sa Panginoon. So, maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Dalangin natin na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ng karunungan, bukas na puso at bukas na isip. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, sa iyong patuloy na paggabay at pangunguna sa amin. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, ang mga nakarinig ng salitang ito at ang makakarinig pa ng recording, Panginoon. Mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa na dito sa mundo ng pananampalataya sa iyo, hindi kinakailangan na puro magaganda o puro mga comfort o puro mga pleasantness ang aming maranasan. Sa halip, mas maganda na maranasan namin yung hirap so that when we come to heaven, we can enjoy the life na glorifying at worthy dahilan sa aming pagkatuto dito sa mundo at pagkakilala sa iyo. Salamat dakilang Diyos. Ikaw po ang mangusap sa puso at isipan ng bawat isa. Maunawaan nila ng kumpleto ang mga detalye ng mga katuroan ito. Salamat po, Ama. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat.
Salamat sa inyong pagsama, Pastor Claude. Hindi ko na binasa isa-isa. Tababasa naman sa mga kapatiran. Nandiyan ang mga terms, mga salita. So, pruning, chiseling, forging, etc. Of course, Brother Edgar, salamat. Nanay Gertrudes, Pastor Nanding, si Ate Alma, ang inyong buong pamilya dyan. Salamat po sa hapunan. At syempre si Princess, kasama ko rin dito, no, sa church. Ayan. Okay, so pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po. Kita-kita tayo bukas.